kabayan, kamusta? So, busy ang lola nyo today kasi nagtatanggal ako ng mga yung mga expired na product and i-arrange ko lahat ng cabinet namin ngayon dahil simula nung nag-pandemic guys, nandito lahat ng mga bata, mga amo ko, minsan work at home sila and yung mga alaga ko lagi silang nandito sa bahay and lagi silang naka-online class. So, wala akong time na magasikaso sa buong bahay. Talagang yung parang pinaka-main na mga dumi lang ang nakukuha ko dahil yung mga amo ko, syempre, nasa work sila palagi. Tapos, ako lang at saka yung mga alaga ko ang naiiwan dito. So, syempre, dalawa yung nag-online class. Kaya, dalawa din yung binabantayan ko kapag ka nag-online class sila. Kaya yung bahay, nakakapaglinis lang ako pag afternoon. And syempre, hindi ko masyadong na-arrange yung buong bahay dahil pagdating ng hapon, nandito na rin yung aking mga amo. So, lahat ng utos, nandiyan na, sunod-sunod na. So, di ko na talaga kayang, kumbaga, linisin talaga ng bonggang-bongga ang buong bahay. Yung, tingnan mo, above each other na yung mga mga gamit. As in talagang parang gera talaga, disaster talaga kasi syempre yung mga bata pag naglalaro sa labas, kailangan ko ring samahan. So ito, dahil nga sobrang gulo ng bahay namin, nangamo ko pala. Syempre, kailangan kong iayos yan. Kaya kailangan mula umaga hanggang hapon, mag-general cleaning ako every day. So, hindi ko naman to lalahatin, guys. Kapag ka naglilinis ako dito, hindi ko naman nilalahat ng bonggang-bonggang isahan. Kasi hindi naman talaga kaya. So, lang, portion by portion lang. Like, today, lilinisin ko ng general cleaning ako sa kusina. And tomorrow, sa kwarto naman ng mga amo ko. Then, sa susunod naman, kwarto ng mga alaga ko. Like, lilinisin ko muna buong surface the whole day. Tapos, pag may extra time ako, saka na ako yung tipong hahanap ng lugar talaga, isang portion, like, dito sa kitchen, yung mga aparador, yun yung mga tatrabahuin ko. I-arrange ko, kasi nga, ngayon na lang talaga guys, finally, back to school na yung mga alaga ko. So, hopefully, tuloy-tuloy na, and makakakilos na ako ng maayos dito sa bahay, makakapag-arrange na. Kasi gulo-gulo talaga ng bahay guys, kapag nandito mga alaga ko. I think siguro lahat naman kasi lahat naman ng mga bata dito syempre is nasa bahay. Kaya ganoon talaga. Normal na talaga yan dito. So sa mga kabayan natin na nandito rin sa ibang bansa, kahit naman sa Pinas, syempre lahat naman nasa bahay, online class, yung iba module, yung home, home study, tinatawag nila dyan niya. Yun nga, basta yun na yun, same lang yun sa online class. Tapos, dahil nga marami akong gagawin, siguro mga ilang araw ko din itong lilinisin. Siguro 1 week pwede na. Kasi hindi ko naman siya maisahang guys talaga. Like, kapag tapos kong maglinis ng buong bahay, saka na ako hahanap ng isang portion na, kumbaga, i-arrange ko. Like, ngayon sa kitchen ako mag-start dahil sobrang gulo talaga ng kitchen guys. Above each other talaga yung mga chocolate, yung mga bigas, yung mga lata, mga plato, mga plastics, halo-halo na kasi syempre pag nagluto yung mga amo ko at hindi ko nababantayan guys, basta salpak lang yan sila ng salpak, kuha lang sila yan ng kuha. So syempre tayo naman na nag-arrange, alangan namang anuhin pa natin syempre sila lang nagluluto. Pag ako kasi ang nandito sa kusina, nababantayan ko yan sila, hugas ako agad ng hugas, tapos binabalik ko kung saan nila kinukuha yung kanilang mga ginamit. So, sila, syempre, pag silang gumamit, basta kuha lang yan ng kuha, lapag lang yan ng lapag. So, hindi na yan na ibabalik sa tamang lugar. Kaya, pag sila nandito, basta salpak lang, salpak dyan. Kaya, ang nangyayari, above each other na yung mga gamit. So, okay lang yan, kasi trabaho naman natin yan, guys. Pero yun nga, busy tayo for today, starting today. Busy tayo sa pag-general cleaning, kasi nga, kawawa naman yung bahay guys. Hindi naman ganun kalakihan yung bahay dito. Pero hindi ko siya ma-general cleaning ng bonggang-bongga simula nung nag-pandemic. Kasi lumipat kami dito guys. Like 4 months after nung 4 months nung nag-start yung pandemic. Guys, naglipat kami ng bahay. So parang gulo-gulo talaga ng buhay namin nung mga time na yun. Hanggang ngayon. Hindi ko maayos-ayos. Pero hopefully guys, maging okay na. Ma-arrange ko na.
So, sobrang lamig pati ngayong panahon na to. So, ang ating mga lips nagda-dry. Pero okay lang yan. Carry bills pa rin yan. So, yun lang guys. Update lang sa mga pangyayari dito sa loob ng bahay ni Madam. Sa loob ng bahay ni Madam. So, ganyan talaga ang life, katulong, buhay at chay dito sa ibang bansa. Ako nandito ako sa Saudi. So, sa mga nandito sa Saudi, comment kayo dyan guys. Baka naman may may kapitbahay ako dito. Charing, yung mga kapitbahay ko dito. Hindi ko alam ang exit ko dito guys. At tagal ko na dito. 5 years na ako dito, hindi ko alam ang exit ko dito. Alam ko yung address, pero pag nagtatanong kasi sila, anong exit mo? Hindi ko alam anong exit, basta alam ko address. May exit pa pala yun, may exit 1, 2, 5. Hindi ko alam kung anong exit ako. Basta ang alam ko guys, pag exit ko ng labas ng gate, ang makikita ko agad McDonald's. Ano kung syungan nito. So, di ba? Video muna tayo bago tayo mag-start sa work. Kasi mamaya darating na naman yung aking madam. And syempre, utos dito, utos doon na naman. So, kailangan nating magpakalma muna habang wala pa sila and wala pa yung mga alaga ko. Actually, yung mga alaga ko dumating na kanina galing sa school. Pero ngayon, nasa labas sila. Pinalabas ko talaga. Sabi ko sa amo ko, sabi ko, Madam, please palabasin ko muna yung mga bata pag ako'y naglilinis dito. Kasi after ko maglinis sa isang place like sa sala, tapos nandyan sila. So hindi matapos-tapos yung gawa. Yung parang wala kang makitang malinis pag nandito yung mga bata. Syempre, naglalaro, kakain, kukuha ng pagkain. Yeah, messy, sobrang messy. Pero ganun talaga, mga bata kasi. So intindihin na lang natin. Kaya tayong mga nandito sa ibang bansa, guys, yung mga may mga alagang bata, talagang kailangan natin mahabang pasensya. Huwag na tayo magreklamo na kesyo ganito, kesyo ganyan. Normal talaga sa mga bata. Kahit nga tayo matatanda, minsan may kaboraricious tayo. Kaya nga sila kumuha ng katulong, di ba? Para may sumunod sa mga kalat nila. So, yun ang role natin. Kaya, marami pa rin kasi talaga actually ako minsan nga nagreklamo naman din talaga ako. Pero, minsan talagang kailangan nating isa-isip na trabaho natin ito. Hindi natin dapat reklamuhan as long as nakakakain tayo. So, okay naman yung pakisama nila. Pero na lang sa mga hindi maayos ang pakisama ng mga amo. Basta ako, thankful ako na nasa mga mababait na amo ako. And syempre, gamay ko na ang kilos dito, mga galawan, yung mga gawain. Kaya magaan na lang sa akin. So, sa mga nandito sa Saudi or kung saan mang bansa kayo guys, ingat kayo mga kabayan, yun lang, update lang sa aking mga buhay-buhay dito. Ang busy ng buhay ko, busy. Hindi naman ganun ka-busy, actually, busy-busyhan lang. Kasi wala si amo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching.